Hindi ko kailanman inakala na ang mismong teknolohiya na inilagay namin para sa seguridad ang siya ring magwawasak sa aking puso bilang isang ina. Nasa London kami, sa aming tahanan na dapat sanay pugad ng pagmamahal at kapayapaan. Sa labas, bumubuhos ang walang humpay na ulan, tila nakikiramay sa lamig na bumabalot sa aming sala. Nakatitig ako sa screen ng maliit na CC camera na bagong kabit sa sulok ng silid. Ang nakikita ko ay hindi isang masayang bata, kundi ang aking anak na si Max. Si Max, na 6 na taong gulang pa lamang, ang edad kung saan dapat ay punong-puno siya ng gaslaw, tawa, at dumi sa tuhod kakalaro. Ngunit sa monitor, nakaupo siya sa harap ng telebisyon, hindi gumagalaw. Ang kanyang likod ay nakakubad, tila pasan ang mundo. Sa kanyang harapan, nagkalat ang mga bukas na pakete ng sitsirya, maaalat na potato chips, at matatamis na inuming kulay asul at pula na puno ng asukal. Ang liwanag mula sa telebisyon ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit wala siyang reaksyon. Para siyang isang manika na tinanggalan ng baterya. Walang ngiti. Walang tunog. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Napahawak ako sa aking dibdib, damang-dama ang pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa sakit. Bilang isang ina, ito ba ang ibinigay kong buhay sa kanya? Mali ba ang aking paraan ng pagpapalaki? Ang mga luhang puno ng pagsisisi ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata, habang ang mga tanong ay tila mga karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Nagtatrabaho ako sa isang kilalang bistro sa gitna ng London. Ang oras ko ay hindi hawak ng aking mga kamay, minsan pang umaga, madalas ay hating gabi na ang uwi. Ang shift work ay parang isang magnanakaw na unti-unting kumukuha ng oras ko para sa aking anak. Mommy, aalis ka na naman ba? Hindi mo na naman ako sasamahan? Naalala ko ang tinig ni Max noong isang umaga. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit sa laylayan ng aking coat. Ang boses niya ay mahina, garalgal, at higit na masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Ang asawa ko naman, si Andy, ay laging abala. Kahit nasa bahay, ang kanyang katawan lang ang naroon, ngunit ang isip niya ay nasa opisina. Laging nakaharap sa computer, kausap ang mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo, naghahanda ng mga dokumento na tila mas mahalaga pa kaysa sa paglalaro ng catch sa hardin. Daddy, laro tayo. Sorry, Max. Not now. Busy si Daddy. Later na lang, okay. Iyon ang palaging sagot. Later. Isang salitang nangangahulugang wala. Paulit-ulit, araw-araw. Hanggang sa napagtanto namin na kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng isang tao. Hindi lang basta tagaluto o tagalinis. Kailangan namin ng isang tao na pupuno sa oras na hindi namin maibigay. Isang taong magtatayong routine sa buhay ni Max. Isang taong magmamahal at gagabay sa kanya habang kami ay naghahabol ng aming mga karera. Dahil sa matinding pangangailangan, nagpa siya kaming kumuha ng nani o yaya. Sa pamamagitan ng isang ahensya, 2 kandidato ang humarap sa amin. Ang una ay si Laura. Bata, puno ng enerhiya, isang Europeyana na matatas mag-Ingles. Ang kanyang mga ngiti ay tila pang-commercial, at ang kanyang pananamit ay sunod sa uso. Ang pangalawa ay isang ginang mula sa Pilipinas, si Ginang Rosario. Si Rosario ay may edad na, marahil nasa 50 anyos. 10 taon na siyang naninirahan sa London mula nang lumuwas siya galing Maynila. Ang kanyang ngiti ay mahinhin, parang ngiti ng isang lola na laging handang magpatawad. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit malinis at plansado. Ngunit may isang problema, mabagal siyang magsalita ng Ingles. Paminsan-minsan, humihinto siya upang hanapin ang tamang salita, at ang kanyang punto ay may halong accent ng Tagalog. Sa interview, nag-alinlangan ako. Iniisip ko ang language development ni Max. Kung kukuha ako ng mag-aalaga sa kanya, hindi ba dapat ay yung matatas mag-Ingles para matuto rin ang anak ko? Tila nabasa ni Andy ang aking iniisip. Honey, para sa kapakanan ni Max, baka mas mainam kung yung magaling mag-Ingles ang kunin natin. Mas makakausap niya ng maayos. Tumango ako, bagamat may kung anong kirot sa aking tiyan na tila nagsasabing mali ito. Sa papel, tama ang desisyon. Si Laura ang lohikal na piliin. Hindi namin alam noon na ang desisyong ito ang magdadala ng malaking unos sa aming pamilya. Pinili namin si Laura. Noong unang araw niya, pagbukas pa lang ng pinto ay bumungad na ang kanyang masiglang boses. Hello! Good morning!
Ang kanyang ngiti ay nakakahawa at agad nawala ang aking pag-aalinlangan. Mabilis niyang nakuha ang loob ni Max o iyon ang akala namin. Nung gabing iyon, nagpadala si Laura ng litrato sa akin. Sa larawan, nakangiti si Max habang may hawak na laruan. May caption na, "He is such a good boy. We had so much fun." Nakahina ako ng maluwag. Salamat naman, bulong ko sa sarili. Pero may naiwan na munting tinik sa aking dibdib. Sa litrato, ang background ay sobrang linis. Ang sala ay tila isang showroom sa mall. Nasaan ang mga kalat? Nasaan ang mga laruang karaniwang nagkalat kapag naglalaro ang isang bata? Baka naman masinop lang si Laura, pagkumbinsi ko sa sarili. Ngunit lumipas ang ilang araw at nagsimulang magbago si Max. Isang umaga, naghain ako ng scrambled eggs at toast. Umiling si Max at tinulak ang pinggan. "No. I want cookies. Gusto ko ng chips." Nagulat ako. Dati-rati ay kahit anong ihain ko ay kinakain niya ng may gana. Ngayon, ayaw na niya ng totoong pagkain. Nung gabing iyon, pag-uwi ko, nadatnan ko na naman ang sala na sobrang linis. Si Max ay nakaupo sa sofa, nakatitig sari, walang imik. "Max, anong nilaro niyo ngayon?" Tanong ko. "I don't remember," mahina niyang sagot. Kinutuban ako. Ang mother's instinct ko ay nagsisigaw na may mali. Kinausap ko si Andy. "Nagbabago ang panlasa ng bata, honey. Baka pagod lang siya," katwiran ni Andy. Pero hindi ako naniwala. Ang hinala ko ay naging katiyakan nang makita ko ang basurahan sa kusina isang gabi. Puno ito ng mga balat ng chichirya, candy wrappers, at mga lata ng soft drinks. Ito ba ang pinapakain niya sa anak ko? Nanlamig ang buong katawan ko. Ang masayahing si Laura. Ano ang tinatago niya sa likod ng kanyang matatamis na ngiti? Kung ipagpapatuloy ko ito, anong mangyayari kay Max? Hindi na ako makapagtiis. Nagpasya akong tingnan ang footage ng sisini na matagal na naming hindi ginagalaw. Talaga bang paghihinalaan mo siya ng ganyan? Tanong ni Andy na medyo naiinis. "Andy, tingnan mo ang anak natin." Hindi na siya dating Max git ko. Binuksan namin ang laptop. Pagpindot ng play, pareho kaming nanigas. Tanghali sa video. Nakaupo si Max sa dining table. Sa harap niya ay hindi masustansyang tanghalian, kundi isang bundok ng junk food. Si Laura ay nasa gilid. Nagte-text sa cellphone habang nakangiti. "Good boy, eat that," sabi ni Laura nang hindi tumitingin. Kumabog ang dibdib ko. Sa video, inabot ni Max ang isang Lego na nasa mesa. Agad itong hinablot ni Laura at ibinalik sa estante. "No. Not today. Magugulo ang bahay." "Don't play," saway ni Laura. "Just watch me." Binuksan niya ang AG at nilakasan ang volume. Si Max ay parang lantang gulay na sumunod na lang. Narinig kong bumulong si Max sa video, "Gusto ko ng luto ni Mommy." Tumawa si Laura, isang tawang nakakapanindig balahibo. "Yuck. Your mom's cooking is terrible." "Masarap ito, di ba? Eat the chips." Doon na bumuhos ang luha ko. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Andy sa tabi ko. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Si Max, ang masiyahin kong anak, ay nakaupo lang, tahimik. Tila pinarurusahan. Hindi siya naglalaro. Hindi siya tumatakbo. Pinalalaki siyang parang baboy na pinalalamon lang para tumahimik. "This is neglecting," garalgal na sabi ni Andy. Hindi ito pag-aalaga. Isa itong kapabayaan. Kinabukasan. Maagang dumating si Laura. "Good morning," bati niya na parang walang nangyari. "Sit down," malamig na utos ni Andy. Ipinakita namin ang video. Kitang-kita ang reaksyon ni Laura, sandaling gulat, tapos ay pagtatanggi, at sa huli, kawalan ng hiya. "So, what's the problem?" Kibit balikat niya. Tumahimik naman siya, di ba? "You guys are peaceful, right? Hindi ba yan ang gusto nyo?" Pakiramdam ko ay akyat ang dugo ko sa ulo. Pinakain mo ng basura ang anak ko at pinagbawan mong maglaro. Tinatawag mo ba yang pag-aalaga? Kung hindi kayo masaya, di kayo ang mag-alaga. Kayo itong busy, sigaw niya pabalik. Pinalayas namin siya agad. "Get out. Now." Padabog na umalis si Laura, bumulong pa ng mga magulang na maarte.
Pagkaalis niya, napaupo ako sa sofa. Yakap-yakap ko si Max nang lumabas siya mula sa kwarto. Sorry, Max. Sorry, anak. Kasalanan ko, bulong ko habang umiiyak. Akala namin pagkaalis ni Laura ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali kami. Ang tiwala kapag nabasag ay mahirap buuin muli. Kinabukasan, ipinagluto ko si Max ng paborito niyang toast at sausages. Come on, Max, kain na tayo, malambing kong yaya. Umiling lang si Max. Wala bang chips? Anak, ito ang healthy. Ito ang magpapalakas sa'yo. Pero nakayuko lang siya. Ayoko. Tumingin sa akin si Andy, puno ng lungkot ang mga mata. Nasanay na siya. Parang na-addict na siya sa asukal at asin. Araw-araw, parang may withdrawal symptoms si Max. Irritable siya, matamlay at laging naghahanap ng matamis. At kami? Kailangan pa rin naming magtrabaho. Hindi namin pwedeng iwan siyang mag-isa, pero takot na kaming kumuha ng nani. Paano na tayo? Tanong ni Andy habang nakatingin sa bintana, pinapanood ang mga batang naglalakad papasok sa eskwela. Bakit ang anak natin hindi pwedeng maging normal? Ilang araw kaming naghirap. Walang maayos na tulog, laging nag-aalala. Hanggang sa tumawag ang ahensya. We are very sorry sa nangyari kay Laura, sabi ng manager. Kung mamarapatin nyo, gusto naming ipakilala ulit yung isa pang kandidato. Si Ginang Rosario. Siya yung Pilipina, tama? Tanong ko. Yung hindi gaanong marunong mag-Ingles. Opo. Pero ma'am, marami na siyang pamilyang natulungan. Kilala siya sa pagiging matyaga. Ang mga Pilipino po, iba mag-alaga. Subukan nyo lang po. Dahil wala na kaming ibang pagpipilian, at dahil sa desperasyon, pumayag kami. Nang dumating si Rosario sa ikalawang pagkakataon, naroon pa rin ang kanyang mahinahon na presensya. Suot niya ang isang simpleng blouse na may borda, istilong Pilipino. I'm sorry we didn't choose you first, sabi ko, nahihiya. Ngumiti si Rosario. Ang kanyang mga mata ay singkit pero puno ng init. It's okay, ma'am. You choose for the child. That is a mother's heart. I understand. Sa simpleng Ingles na yon, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Para siyang isang tita na laging handang umunawa. Tinanggap namin siya. Unang araw ni Rosario. Kinakabahan ako. Baka gaya ni Laura, magkunwari lang siya. Pero iba si Rosario. Pagpasok niya, hindi niya pinilit si Max na maglaro. Hindi siya maingay. Umupo lang siya sa sahig, sa may carpet, malapit kay Max pero hindi masyadong dikit. Bakit hindi mo siya kausapin? Bulong ko. Wait lang po, sagot ni Rosario. Sa Pilipinas, we say pakaramdaman. We feel each other first. Let him feel safe. Nagulat ako. Ibang approach ito. Ang ibang nani, todo bigay agad sa entertainment. Si Rosario, hinahayaan niyang si Max ang lumapit. Maya-maya. May kinuha si Rosario sa kanyang bag ilang piraso ng makukulay na papel. Nagsimula siyang magtupi. Tahimik lang siya. Napansin ni Max ang ginagawa niya. Unti-unti lumapit ang bata. What are you doing? Tanong ni Max. Ngumiti si Rosario. Making bulaklak. Flowers. Or maybe a boat. Bangka. Ipinakita niya kung paano ang isang simpleng papel ay pwedeng maging bangka. In LA home, in Manila, kwento ni Rosario sa putol-putol na Ingles, kids make toys. We don't buy all the time. We make. Kumislap ang mata ni Max. Can a yearly? Naman. Yes, of course. Tinuruan niya si Max. Ang maliliit na daliri ng anak ko ay nanginginig sa pagtutupi. Nang makabuo siya ng isang gusot-gusot na papel na mukhang bulaklak, napalundag si Max. I did it. Look, mommy. Napaluha ako. Ilang linggo ko nang hindi naririnig ang boses niyang ganon kasaya. Hindi dahil sa mamahaling laruan, kundi dahil sa isang pirasong papel at sa pasensya ng isang Pilipina. Ang sumunod na hamon ay ang pagkain. Ayaw pa rin kumain ni Max ng matino. Isang hapon. Dinala ni Rosario si Max sa kusina. May hawak siyang pulang mansanas. Max, come. Let's wash the apple.
Wash? Yes. Pag malinis, mas masarap. Binuhat niya si Max para maabot ang lababo. Hinayaan niyang si Max ang magkuskos ng mansanas sa ilalim ng tubig. Very good. Clean now, puri ni Rosario. Hiniwa niya ito sa maliliit na piraso at inilagay sa pinggan. Here. This is the apple you washed. Niira it. Dahil si Max ang naghugas, naramdaman niya na pag-aari niya ang gawain iyon. Kumuha siya ng isang hiwa at kinain ito. Sweet, sigaw ni Max. Tumingin sa akin si Rosario. Ma'am, it's not about the food only. It's about the effort. Kapag pinaghirapan, masarap. Unti-unti, tinuturuan niya si Max na pahalagahan ang pagkain. Sumunod na araw, nagluto si Rosario ng kanin. Ang amoy ng bagong saing ay pumuno sa bahay. Wow, smells good, sabi ni Max. This is rice. Kanin, turo ni Rosario. We will make balls. Kumuha siya ng kanin, binasa ang kamay, at gumawa ng maliliit na rice balls. Wala itong palaman, may konting asin lang. Simpleng simple. In Philippines, mothers make this. We call it Kamayan style sometimes, but this is simple joy. Sinubukan ni Max na magbilog. Hindi perpekto, pero kinain niya ito ng buong gana. Masarap. Yummy! Naiyak ako habang pinapanood sila. Ang anak ko, kumakain ng kanin. Ang simpleng bagay na ito ay parang himala. Dumating ang weekend. Malamig ang panahon. Nagpasya si Rosario na magluto ng sabaw. Anong lulutuin mo? Tanong ni Andy. Miswa. With meatballs. Bola-bola, sagot ni Rosario. Comfort food sa amin sa Pilipinas. Naghiwa siya ng patola, naglagay ng miswa, at maliliit na bola-bola ng karne. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginisa ay kakaiba, mainit, nakakahumi, parang yakap ng isang ina. Nang ihain ito kay Max, nagduda muna ang bata. It's green. And stringy. Yiray lang, Max. It warms the tummy, sabi ni Rosario. Humigop si Max ng sabaw. Nanlaki ang mata niya. It's warm inside. Yes. Sabaw makes the heart warm, paliwanag ni Rosario. Soup is love. At dito nangyari ang pinaka hindi ko inaasahan. Naglabas si Rosario ng bagong saing na kanin na umuusok pa. Kumuha siya ng isang sariwang itlog. Wait, raw egg, pigil ni Andy. Ligtas ba yan? Sabi, takot kami sa salmonella. Ngumiti si Rosario ng may kumpiyansa. Don't worry, sir. This egg is fresh, organic. I checked. And the rice is very hot. Look. Binasag niya ang itlog sa ibabaw ng mainit na kanin. Mabilis niya itong hinalo. Ang init ng kanin ay sapat na para lutuin ng bahagya ang itlog, ginagawa itong creamy at malinamnam. Nilagyan niya ito ng kaunting toyo. Sa probinsya namin, ito ang almusal ng malalakas, kwento ni Rosario. Simple, pero powerful. Kiri mo, Max, hamon niya. Sumubo si Max. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago. Hindi lang siya kumakain para mabusog. Ninanamnam niya ang lasa. Ang sarap. It's so creamy. Nang may matira pang butil ng kanin sa mangkok, akmang tatayo na si Max. Max, malambing na tawag ni Rosario. Sa Pilipinas, we say huwag sayangin ang grasya. Do not waste blessings. Blessings? Yes. Every grain of rice, farmers worked for it, sun and rain made it grow. If you leave it, sayang ang love ng nature. Tinitigan ni Max ang mangkok. Naupo siya ulit at kinain ang huling butil ng kanin. I'm full. Thank you for the food, sabi niya at pinagdikit ang palad. Napahagulhol ako sa gilid. Ang anak ko, na dati ay nagtatapon ng pagkain, ngayon ay nagpapasalamat sa bawat butil. Ito ang i-Filipino values na hindi matutumbasan ng salapi. Isang gabi. Pagod na pagod ako galing trabaho. Gusto kong masiguro kung totoo ba ang lahat ng ito. Binuksan ko ulit ang sisi sa kwarto ni Max. Tulog na si Max. Si Rosario ay nakaupo sa gilid ng kama. Inaayos niya ang kumot ng anak ko. Hinihimas niya ang buhok nito at may kinakanta siyang mahinang oyay. Sa ugoy ng duyan. Sana'y di nagmaliw.
Hindi ko naiintindihan ang lyrics pero damang-dama ko ang pagmamahal sa himig. Tumayo si Rosario, hinalikan sa noo si Max at bumulong. Sleep well, anak. Bukas, laro tayo ulit. Tinawag niya itong anak. Doon ko napagtanto. Si Laura ay nagtrabaho para sa pera. Si Rosario, nagtrabaho siya gamit ang puso. Siya ang pangalawang ina na kailangan ng aming pamilya. Mula noon, nagbago ang aming buhay. Natuto si Max magligpit ng laruan, cleaning is part of growing up. Sabi ni Rosario. Natuto siyang maging magalang. Isang gabi ng Sabado, inimbitahan namin si Rosario na sumabay sa hapunan. Nagluto kami ni Andy ng roast beef, at nagdala si Rosario ng miswa soup. Thank you, Tita Rosario, sabi ni Max habang kumakain. You make the best soup. Tinanong ni Andy si Rosario, bakit mo ito ginagawa? Bakit sobra ang pagmamahal mo kay Max? Tumahimik si Rosario. Tumingin siya sa malayo, tila inaalala ang Pilipinas. Nung umalis ako sa Pilipinas, naiwan ko ang mga anak ko. Lumaki sila na wala ako dahil kailangan kong magtrabaho dito. Malaki ang lungkot sa puso ko. Tumingin siya kay Max. Pero na-realize ko. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi lang para sa sariling anak. Pwede itong ibahagi sa lahat ng batang nangangailangan. Si Max. He is like in my son now. Umiyak kaming lahat sa hapagkainan. Sa gitna ng London. Natagpuan namin ang init ng pamilya sa pamamagitan ng isang ginang mula sa Maynila. Ang kwento ng pagbabago ni Max mula sa pagiging zombie ng gadgets at junk food patungo sa pagiging batang marunong magpahalaga sa simpleng kanin at sabaw ay kumalat. Nag-upload kami ng video ng pagkain ni Max ng miswa at ang kanyang pagdarasal bago kumain. Nag-viral ito. Mula sa Amerika. May nag-comment, we need this in the West. We forgot how to cherish food. Mula sa France, the soap brings family together. Beautiful. Mula sa Pilipinas, yan ang tatak Pinoy. Malasakit at pagmamahal. Ang miswa, ang itlog sa kanin, ang pagtutupi ng papel, mga simpleng bagay na dala ni Rosario mula sa kanyang bayan. Pero ang mga simpleng bagay na ito ang nagligtas sa aming pamilya. Si Rosario, ang aming yaya mula sa Pilipinas, ay hindi lang basta nag-alaga. Tinuruan niya kaming maging tao muli. Ipinakita niya sa amin na sa bawat butil ng kanin, at sa bawat higop ng mainit na sabaw, naroon ang pagmamahal na nag-ugnay sa ating lahat. At sa bawat salamat po na sinasambit ngayon ni Max. Naririnig ko ang tinig ng pasasalamat ng isang pamilyang binuo muli ng isang mapagkalingang puso mula sa silangan.